Kumusta? Welcome back sa ating channel, UDOD's Latest. Ngayon, may matinding balita tayong pag-usapan. Talaga namang ikinagulat ng karamihan. Ihanda ng iyong popcorn dahil ito ay isang roller coaster ride. Sa isang matinding pangyayari, nagsampa ng reklamo si Senador Nancy Binay laban kay Senador Alan Peter Cayetano. Pero ano nga ba ang nagpasiklab sa dramang ito sa Senado? Tara't alamin natin. Mr. Chair, I think there's no such thing as 23 days sa dito. Thank you, Mr. Chair. Noong nakaraang linggo sa pagdinig ng komite sa mga account tungkol sa kontrobersyal na bagong gusali ng Senado, nagkainitan sina Binay at Cayetano. Ayon kay Binay, gumamit si Cayetano ng hindi angkop, mapanirang puri at mapanghamak na wika laban sa kanya. Kanina Thank pa you, Mr. na Chair. 21.7 billion. Kabuang Kanaday. Kabuang Kanaday. Naging emosyonal si Binay sa isang press briefing. Ipinahayag niya na nakita ng kanyang mga anak ang insidente kaya't nagdesisyon siyang magsampa ng reklamo laban kay Cayetano. Ayon sa kanya, dapat parusahan ang mga miyembrong hindi maayos ang asal sa Senado. Ako, marami po siyang mga sinabing masasakit. So, Thursday, I instructed my staff na pag-aralan kung meron ba talagang magiging basis yung ethics complaint. Hindi lang yung standard of senator, hindi yung standard din ng mga lawyer, yung na-violate niya during the hearing. So, number one, yung name calling na ginawa niya, yung sinabi niya na yung ang pangalan mo Lourdes ni Marites. Tapos yung pangalawa nga is yung buang. But sa akin, for me, yung pinaka-grave is yung pag-accuse niya na nagbibigay ako ng copy dun sa 10 radio interviews ko daw ng set of questions. Samantala, tila hindi pinapansin ni Cayetano ang reklamo. Sinabi pa niya na wala itong patutunguhan at maaari rin siyang magsampa ng kaso laban kay Binay. Ginagawa ni Senator Nancy from the start, nililito tayong lahat eh. Alam niyo naman walang mangyayari dyan sa ethics case eh. Pwede ko rin siyang file ng ethics case eh. Dahil unethical din yung mga pinanggagawa niya. Hindi ka pwedeng biglang hindi ka member, bigla kang manggugulo doon. Nagsasalita pa chairman, gusto mong mauna ka, pinagbigyan ka na. Tapos mag-walk out ka in that manner. Senador Cayetano, dinagdagan pa ang kanyang pahayag. Ano raw ang ginawa ni Senador Binay? Nagsimula raw siyang maglibot, magchismis, magpakalat ng mga haka-haka, kabilang na ang mga pahayag na mali ang mga numero na sinabi nila. In a surprising twist mga dudes, sinabi rin niya na malugod na tinatanggap si Binay na dumalo sa susunod na pagdinig ng komite sa mga accounts ng Senado tungkol sa bagong gusali. So, Senator Nancy, you're welcome sa next hearing. If you want time to speak, you want 30 minutes, you want 45 minutes, sabihin mo. Pero sumunod tayo sa rules and order. Ano sa tingin ninyo? Makakamit kaya ng Senado ang hustisya sa isyung ito? Magkakaayos kaya si Senador Nancy Binay at Senador Alan Peter Cayetano? O magiging mas magulo pa ang sitwasyon? I-comment ninyo ang inyong mga opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mainit na balita at updates. Hanggang sa muli, dito lang sa UDOD's Latest. Maraming nagtatanong sa akin pero ako'y masaya sa mga ganong klaseng palitan ng mungkahi at naratibo kasi tayo ay nasa Kongreso. Yung mga ganong klaseng pag-uusap, talakayan, dapat mangyari yun. Lalo na ako, number 1 na tagahanga ako ng Westminster. Ano yung sabihin? Yung Westminster kasi parliamentary, talagang laging may debate. Sa kanilang dalawa, yung personalan lang. Medyo yun lang mga personalan. Yung mga personalan.